paglilinaw tungkol sa kasong isinampa ng Ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta. Maraming Pilipino po ang naguguluhan tungkol po sa ikinaso nga kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa maraming Pilipino rin po ang hindi nauunawaan kung ano talaga ang isinasaad ng batas. Karamihan sa mga taong ito ay mga nakapanood lang po ng fake news o maling pagpapahayag ng mga sitwasyon at pagkatapos ay agad na lang pinaniwalaan. Hindi nila alam na ang taong kinukutya nila ay ang taong maaaring makapagbigay ng pag-asa sa mga taong mamamayan para hindi na tuluyang panggatasan ng mga magdanakaw na politiko. Ano ba ang katotohanan tungkol sa binaluktot na isinampang kaso kay Senator Rodante Marcoleta? Talakayin po natin at unahin natin ang plunder. Ang nag-aakusa po kay Senator Rodante Marcoleta ay gumagamit po ng batas na Republic Act 7080 na yan nga ang plunder. At ang kanilang pambungad ay ang section number 2. Ang kanilang pinibigyan ng diin sa batas na ito ay ang salitang hindi bababa ng 50 milyon na ill-gotten wealth o hindi bababa ng 50 milyong yaman na nakuha sa masamang paraan. Ang batas rin po na ito ang nagbibigay ng kahulugan o sakop ng salitang ill-gotten wealth na nilinaw sa section 1D. Ill-gotten wealth ay tumutukoy sa alimang ari-arian, pag-aari, negosyo, o material na nasa pagmamay-ari ng sinumang tao sa loob ng saklaw na Section 2 na nakuha niya ng direkta o hindi direkta sa pamamagitan ng damis, nominado, ahente, subdyarya o mga kasosyong pangnegosyo sa alinman sa mga sumusunod. Una, sa pamamagitan ng maling paggamit, konbersyon o maling paggamit o pang-abuso ng mga pondo o raid sa kaban ng bayan. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagtanggap, direkta o hindi direkta, ng anumang komisyon, regalo, bahagi, porsyento, kickbacks, o alinman sa ilang anyo ng benepisyong sariling makukuha mula sa sino mang tao o entidad kaugnay ng anumang kontrata o proyekto ng pamahalaan o dahil sa posisyon o tungkulin na pampublikong opisyal na binabanggit. Ikatlo, sa pamamagitan ng iligal o pandaraya na pagbebenta o pagtatapon ng mga ari-arian, pag-aari ng pambansang pamahalaan o alinman sa mga kagawaran nito, ahensya o instrumentalidad o korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan at ng kanilang mga subsidyarya. Ikaapat, sa pamamagitan ng pagkuha, pagtanggap, direkta o hindi direkta ng anumang bahagi ng stocks, equity o alinmang ibang anyo ng interest o partipasyon kasama ang pangakong pagtanggap ng trabaho sa hinaharap sa alinmang negosyo o pakikipagsapalaran. Ikalima, sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga monopolya sa agrikultura, industriya o komersyon o iba pang kombinasyon o pagpapatupad ng mga atas at kautusan, idinidiin para sa kapakanan ng mga partikular na tao o espesyal na interes. Ika-6, sa pamamagitan ng pagkuha ng hindi nararapat na bentahe ng opisyal na posisyon, otoridad, ugnayan, koneksyon o impluwensya upang hindi maituring pakinabangan ang sarili o ang mga kasama niya sa kapinsalaan at pinsalang dulot ng mga Pilipino at ng Republika ng Pilipinas. Kung bakit ko po binasa sa inyo ang kabuuan ng Section 1D, ay para po makita ninyo na ang batas ay wala pong isinasaad tungkol sa campaign donation o donasyon sa kampanya. Nilinaw po ng ating batas na ang ill-gotten wealth ay hindi sa campaign donation o donasyon sa kampanya. Ipapapansin ko rin po sa inyo sa Section 1, sa D, number 2, na ang salitang regalo ay ginamit na termino ng nag-aakusa ay tumutukoy po sa kontrata o proyekto ng gobyerno. Kaya binaluktot po na pamamaraan Kasi ang 75 million po ba ay pondo ng bayan? Sige, kayo po sumagot mga manonood. Ang 75 million po ba ay mula sa kabangyaman ng bansa? Ang batas po na pinagtibay ng ating bansa ang may karapatan upang magbigay linaw
kung papaano ito gagamitin at kung ano ang nasasakop lamang po nito. Hindi po bahagi ng ill-gotten wealth plunder ang campaign donation o ang donasyon sa kampanya sapagkat ito po ay isang bukod na batas na nakasulat po sa Section 94 ng Republic Act 881 na kung saan isinasaad po ng batas na ang isa pong kumakandidato ay pinapayagan na tumanggap ng campaign donation. Kaya nga ayon kay Attorney George Garcia na chairperson ng COMELEC, ang isang kandidato po gaya ni Senator Rodante Marcoleta ay walang nalalabag na kasong kriminal kahit hindi pa niya ilagay ang 75 million na campaign donation. Dahil sang-ayon nga po kay Attorney George Garcia, ang batas po sa Section 109 ng Omnibus Election Code ay pinawalang bisa na ng isa pang batas na yan nga ang Republic Act 7166 Section 39. Pakinggan po natin ang paliwanag ni Attorney George Garcia. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 nung mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, repealing clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin, na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base dun sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye, na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE. Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000, depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Ngayon, puntahan naman po natin ang Presidential Decree number 46 na naisabatas po noong 1972 na ginagamit po ngayon kay Senator Rodante Marcoleta. Ito po ang nilalaman.